Sa social media, ang daming kumakalat na sabi-sabi na okay lang daw tapakan ang surface ng ating mga solar panel kasi matibay naman daw ito. Pero totoo nga ba ito o isang maling paniniwala lang? Ang surface kasi ng solar panel ay gawa sa tempered glass. Parang rear at side windows yan ng sasakyan natin. Kaya nitong tiisin ang ulan, hangin, yelo at minsan kahit mabibigat na bagay na bumagsak dito. Pero tandaan natin na kahit mukhang solid siya, meron itong mga solar cells sa loob na sobrang sensitive. Ngayon, pwede ba talaga itong tapakan? Technically, oo, kasi matibay naman ang mga tempered glass at kaya nitong buhatin ang bigat ng tao. Pero, dito na papasok ngayon ang delikado. Kapag tinapakan mo ito, lalo na sa gitna, pwedeng magkaroon ito ng tinatawag na microcracks. Ngayon, ano ba itong microcracks? Ito yung maliliit na bitak sa loob ng solar cells na halos hindi mo makikita kapag hindi ginagamitan ng espesyal na device. Base sa SEA o Clean Energy Association, ilan sa mga pangunahing sanhi ng microcrack sa solar panels ay ang mga sumusunod. Una ay during manufacturing. Ito ay dahil sa sobrang init o maling pagkahiwa ng silicone wafers at handling na nangyayari sa pabrika. Pangalawa ay ang transportation. During transportation kasi, minsan ay nagkakaroon ng malakas na vibration at pagkahulog habang dinadala ng mga couriers. At ang pangatlo ay ang installation. Ito yung pagkabagsak, pagkabaluktot o pagtapak sa solar panel during installation. At katulbak, ito yung itsura ng microcracks gamit ang special imaging device. Kahit maliliit lang sila, kaya nitong putulin ang daloy ng kuryente sa ilang parte ng solar cells. Isipin mo, parang baso na may hairline crack. Buo pa siya, pero mas mahina na at mas madaling masira habang ginagamit. Sa simula, baka hindi mo gaanong mapapansin ito kasi gumagana pa rin ang solar panel. Pero habang tumatagal, lumalaki ang damage at bumababa ang efficiency ng buong solar panel. Ibig sabihin, mas kaunting kuryente na lang ang napoproduce nito. At para mas relatable ka toolbox, isipin mo yung cellphone screen na may maliit na mga cracks sa gilid. Sa una, okay pa, pero habang tumatagal, kumakalat ang crack at nakakaapekto na sa buong screen. Ganon din ang pwedeng mangyari sa solar panels na merong microcrack. Bakit hindi mo dapat gawin ang pagtapak sa solar panel? Una, sayang ang investment mo. Mahal ang solar panel tapos masisira lang dahil tinapakan. Pangalawa, delikado rin para sa tao. Madulas ang surface at pwede kang madisgrasya. Pangatlo, hindi ito ginawa para gamitin sa sahig kundi bilang energy collector. Kaya hindi talaga recommended. At ang pang-apat, hindi natin alam ang quality ng pagkagawa ng ginagamit mong solar panel. Kung kailangan mong maglinis o mag-maintenance, may mga safe na paraan para hindi mo matapakan ang mga solar panels. Gumamit ng scaffolding o extension tools para maabot ang mga portion na may kalayuan. At ang pinaka-safe, ipacheck o ipalinis na lang ito sa professionals na may tamang equipment para gawin ang activity. So, myth or fact? Ang sagot ay myth. Hindi totoong safe na tapakan ang solar panels kahit solid ang paggagawa nito. Oo, matibay ang solar panels pero hindi ibig sabihin na okay lang itong tapakan. Tandaan, kahit isang maliit na microcrack lang, pwede nang bumaba ang performance at lifespan ng panel mo. Mas mahalaga ang pag-iingat kaysa sa gasto sa pag-repair. Ikaw ka-toolbox, ano ang masasabi mo sa maling paniniwalang ito? Pag-uusapan natin yan sa comment section.